At si Satanas ay hindi na ang may kontrol dito sa Pilipinas. Satan is not in control of your neighbors. At hindi na siya ang may kontrol sa iyong mga kapitbahay o sa iyong kapwa. He's not in control of your subdivision. At hindi na siya ang may kontrol sa iyong subdivision. He's not in control of your barangay. At hindi na siya ang may kontrol ng iyong barangay. He's not in control of your city. Hindi na siya ang may kontrol ng iyong lungsod. He's not in control of your province. Hindi na siya ang may kontrol ng iyong probinsya. He's not in control of this nation. Hindi na siya ang may kontrol sa bansang ito. He's not in control of the nations of the earth. Hindi na siya ang may kontrol sa mga bansa dito sa mundo. Jesus has risen from the dead. Si Jesus na siyang nabuhay mula sa mga patay. Satan has been cast out. At si Satanas ay naitapon na. Stop giving him power he does not have over you. Tumigil ka nang bigyan siya ng kapangyarihan na wala naman siya. Stop talking like he is some big giant. Huwag mo nang sabihin na parang isa siya ay napakalaki. Last I remember, he's under my feet. Ang huli kong naalala ay siya ay nasa ilalim na ng aking mga paa. And he's under your feet. At siya ay nasa ilalim na ng inyong mga paa. Keep him there. Panatiliin mo siya dyan. Jesus Si Jesus has given you authority ay binigyan kanya ng kapangyarihan over all the power of the enemy. sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. It is written in the Word. Ito ay nasusulat sa kasulatan. Jesus Si Jesus defeated Satan ay tinalo na niya si Satanas and stripped him of his power. at tinanggal na niya ang kanyang kapangyarihan. Like a mighty conqueror, Na siyang isang dakilang mapagtagumpay. Jesus ascended into heaven Na siya si Jesus ay umakyat na sa langit in great victory. sa na may dakila at napakalaking pagtatagumpay. He led captivity captive. At inayaan niya, pinanatili niya ng mga nahuli ay nakakulong pa rin. Parang ganun. The scripture says in Ephesians chapter 4 verse 8, Sabi sa Ephesians 4:8, it is said, when he ascended on high, he led captivity captive. He led a train of vanquished foes. He bestowed gifts on men. kaya sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. You know, like prisoners of war, Alam niyo ba ang mga nakulong sa labanan? there's two opponents Ay meron dalawang magkalaban, against each other, laban sa isa't isa. but there can only be one victor. Pero meron lang isang magtatagumpay. And when that victor wins, Kapag ang nagtagumpay na ito ay nanalo, nagtagumpay, he leads captivity captive. ay kukunin nila ang mga nahuli at sila ay ikukulong. Sometimes it's men, women, children. Minsan ang mga babae, mga lalaki o mga bata. Depends on what the war's like. Depende kung ano ang mga labanan. But here it talks about the enemy. Pero itong sinasabi dito ay patungkol sa kaaway. When Jesus ascended to heaven, Na si Jesus ay umakyat sa langit, he led the devil captivity captive. At kinuha niya ang diablo na hinuli niya at ito'y ikinulong. That all may see Na para lahat ito ay makita the spoils of war. ang pagkasira ng labanan. That the devil has been defeated. Na ang diablo ay natalo na. His power has been stripped. At ang kanyang kapangyarihan ay tinanggal sa kanya. It's almost like a walk of shame. Na parang ito ay naglalakad kang may kahihiyan. This devil that once held humanity captive At ang diablong ito ay minsan ay kinulong niya ang mga sangkatauhan. is now captive by a stronger one than him. At siya na ngayon ay nahuli na o kinulong na siya ng mas malakas pa sa kanya. The Lord Jesus Christ. Na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Colossians chapter 2 verse 15. Colossians 2:15.
God disarmed the principalities and powers that were raged against us and made a bold display and public example of them in triumphing over them in Him and in it, the cross. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag ng kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. The devil Ang diablo and his supernatural, at ang kanyang supernatural, evil, unseen forces mga kasamaan na hindi nakikitang mga pwersa, have been disarmed. ay ito ay na-disarmahan na. They have been disarmed. Ito ay na-disarmahan na. They no longer have the ability Wala na silang kakayahan to destroy your marriage, para ito ay silain o sirain ang iyong pag-aasawa, to destroy your children, para sirain ang iyong mga anak, to destroy your health, para sirain ang iyong kalusugan, to destroy your home, para sirain ang iyong tahanan. unless Maliban lang, you give him the power to do it. bibigyan mo siya ng kapangyarihan na gawin ito. The only power Ang kapangyarihan lang na dapat na makakaya niya, and the only authority at ang kapangyarihan lang na magagawa niya that the devil has nang meron ng diablo, is what you license over to him na kapag binigyan mo siya ng karapatan dito, with your tongue. sa pamamagitan ng iyong mga dila. Life and death Buhay at kamatayan is in the power of your tongue. ay nasa kapangyarihan ng iyong mga dila. Do you open the door to strangers? Bubuksan mo ba ang iyong pintuan sa hindi kilalang tao? Especially you women, if you're in a house, Lalo na ikaw, babae, By kapag yourself? nasa ikaw ay yung bahay na nag-iisa, do you let a strange man come in? papapasukin mo ba ang hindi mo kilalang tao na pumasok sa inyong tahanan? Of course not, Siyempre hindi. right? Man, Well, we don't need to open the door hindi natin kailangan buksan ang pintuan to the devil. sa diablo. Remind him Paalalahanan mo siya that he's been cast out. na siya ay naitapon na. Keep him out. At hayaan mo siyang doon lang. Resist him with the word of God. Tanggihan mo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Resist him with the name of Jesus. Tanggihan mo siya sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Learn to fight. Matuto kang lumaban. Learn to fight. Matuto kang lumaban. Let your neighbor say, learn to Sabi fight. mo sa katabi mo, matuto kang lumaban. We are in a spiritual battle. Tayo ay nasa espiritual na labanan. Your enemy is not your husband. Ang kaaway mo ay hindi yung asawang lalaki. Your enemy is not your wife. Ang kalaban mo ay hindi ang asawa mong babae. Your enemy are not your children. Ang kalaban mo ay hindi ang iyong mga anak. Your enemy is not that marites in the Ang neighborhood kalaban mo, ang kaaway mo ay hindi ang marites sa neighborhood. talking about you. At ikaw pinagchichismisan. They're not your enemy. Hindi sila ang iyong kaaway. You need to learn to fight in the spirit. Kailangan mong matutunan na lumaban sa espiritu. Learn to go deeper than the surface. Matuto kang lumaban ng mas malalim pa. And begin to say, Mr. Devil, At sabihin mo, Diablo, you're no longer welcome in my marriage. hindi ka na welcome sa aking pag-aasawa. You're no longer welcome in my Hindi children. ka na welcome sa aking mga anak. You're no longer welcome in my home. Hindi ka na welcome sa aking tahanan. You're no longer welcome in this neighborhood. Hindi ka na welcome dito sa mga You're no longer bahay. welcome here in this province. Hindi ka na welcome dito sa probinsyang ito. You're no longer welcome here in this Hindi country. ka na welcome dito sa bansang ito. I command you in the name of Jesus, Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. as a child of God, Bilang isang anak ng Diyos. as a member of the body of Christ, Isang membro ng katawan ni Kristo. under the headship of our Lord Jesus Na Christ, umiilalim sa pangunguna ng ating Panginoong Jesus. who has been given all authority and all Na power siyang nagbigay sa akin ng kapangyarihan in heaven and in earth. sa langit at sa lupa. And he's been given the name above every name. At
ibinigay sa pangalan ng kataas-taasang pangalan. And I have a right to that name. At meron akong karapatan sa pangalan na And so yan. in the name of At Jesus, sa pangalan ni Jesus, you have to go kailangan mo nang lumayas. out of my marriage, Lumayas ka sa Out of aking my home. asawa, sa aking tahanan. out of my children, Lumayas ka sa aking mga anak. out of my body, Lumayas ka sa aking Out of my finances. Lumayas ka sa aking pinansyal. out of my city, Lumayas ka sa aking out of lungsod. my country, Lumayas ka sa aking in the bansa. name Sa pangalan of Jesus. ng Panginoong Jesus. You have been disarmed Ikaw ay na-disarmahan na in the name of sa Jesus. pangalan ni Jesus. The devil fears the day. The devil fears the day Ang diablo ay kinatatakutan ang araw na to that you discover who you are. na malaman mo kung sino ka. You are a vessel Ikaw ay ang tapayan of the glory of God. ng kapurihan ng ating Panginoon. You are a ng child kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ikaw ay anak of the King of glory. ng hari ng kaluwalhatian. He fears that you will discover that you are clean through the Word, Natatakot siya na madiskubre mo na ikaw ay malinis sa salita ng Diyos. that you will have clean hands Na ikaw ay may malinis na kamay. and a pure heart, At ikaw ay may dalisay na puso. that the King of glory may come in. Nang ang hari ng kaluwalhatian na itarating. He fears the manifested sons of the Most High God. At kinatatakutan ng diablo ang na maipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga anak niya, sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah! I said hallelujah. Hallelujah! Satan and all his demons must bow to the name of Si Jesus. Satanas, ang mga diablo niya, ang mga cohorts niya ay kailangan lumuhod sa Every pangalan ng bondage. Jesus. Every bondage, Lahat ng pagkagapos, every sin, lahat ng kasalanan, every sickness, lahat ng karamdaman, every disease lahat ng sakit must bow to the name of ay Jesus. kailangan lumuhod sa pangalan ni Jesus. Ephesians 1:21 and 23. Ephesians 1:21 and 22. Verse 21. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named above every title that can be conferred, not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come. Sa kaibabawan ng lahat na pamunuan at pamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Verse 22, and he has put all things under his feet and has appointed him the universal and supreme head of the church, a headship exercised throughout the church. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. For in that body lives the full measure of him who makes everything complete and who fills everything everywhere with himself. Na siya katawan niya, nakapuspusan niya o pumupuspos sa lahat. Satan's strategy Ang estratehiya ni Satanas against the church laban sa iglesia has been to keep us bound ay nanatiling ito'y nagapos in spiritual ignorance sa walang kaalaman sa espiritual concerning these truths. Na siyang nagsasabi sa katotohanan. He has deceived the majority of Christians At nilinlang niya ang mga karamihan ng mga Kristiyano into believing that he and his demonic forces na sila'y maniniwala na si Satanas at ang kanyang mga forces are in control ay meron silang kontrol and ruling over the nations of the world. at meron silang kapangyarihan dito sa mundong ito. He wants us to believe that the Philippines Gusto niyang tayo ay maniwala na ang Pilipinas and other nations of the earth are in his hands, at ang lahat ng bansa dito sa mundong ito ay nasa kanyang kamay under his power at sa ilalim ng kanyang kapangyarihan and dominion.
at sa kanyang kapangyarihan. So turn to your neighbor and say, that is a lie. Sabihin mo sa katabi mo, ito ay kasinungalingan. Turn to your neighbor and say, that is a lie Sabihin mo sa katabi mo, that is a lie. from the pit of hell. Mula sa impyerno. The truth is, the church has given the nations over into the hands of Satan. Ang katotohanan ay what is it again? The church has given the nations Ang simbahang ito ay binigay ang mga bansang ito over into the hands of Satan. binigay niya galing sa kamay ng kaaway ni Satanas. The church needs to rise up At ang simbahan o ang church ay kailangan manindigan, and exercise the authority given to the church at kailangan nating i-exercise ang mga kapangyarihan na binigay sa simbahan, sa iglesia, over the devil and his cohorts laban sa kaaway at sa kanyang mga demonyo. and cast them out. At ito ay itapon. You may wonder, Pastor Mario, how is that possible? Maaaring isipin mo at sabihin mo, Pastor Mario, paano ito maging posible? Everyone, pull your hands out like this. Lahat na ilagay ng mga kamay na ganito. Look at your hands. Sabihin, tingnan mo ang kamay mo. Take a moment and just look at your own hands. Tingnan mo ang iyong sariling kamay. And I want you to say this with me. At gusto kong sabihin mo ito sa'yo. The destiny The destiny of your nation, of your nation, the destiny the destiny of my of nation my nation is in my hands. is in my hands. Look to your neighbor.